Eto, may paglilinaw si Senador Bato de la Rosa. Hindi raw siya nagtatago, hindi daw siya umiiwas. Ang kanya sinasabi, busy lang siya sa pangangampanya at willing daw siyang harapin etong kaso sa ICC. Flashback. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. A few moments later. Papuntang Hong Kong dahil nga yung PDP Laban rally doon sa Hong Kong. Diba, pumunta sila si President Duterte doon. Schedule ko pupunta nung madaling araw, alas 3 yung flight ko. Meron nag-info sa akin na may lalabas. May warrant na daw kaming dalawa ni President Duterte. So sabi ko, tinawagan ko na lang sila si E.S. Villaldia doon sa Hong Kong na hindi na ako tutuloy at mag-ready lang ako dito sa aming petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court. So, yun na. Following day, nagpatay na ako ng cellphone, hindi na ako nag-open dahil maraming tumatawag. So, hindi na ako nag-open para makakonsentrate kami matapos yung ginawa naming petition. Una, sabi ni Senator Bato, go ahead, make my day. Ngayon, a few moments later, nung malaman niya na meron ng warrant of arrest, hindi na siya pumunta ng Hong Kong. Hindi na sinamahan si Digong. Kasi nga naman, baka mamaya paglapag ng NAIA, nakaabang na ang Interpol. O ayun nga, si Digong lang ang nahuli. Yung go ahead, make my day niya. Si Digong ang na-make my day. Tapos, si PBBM pa, sinasabing walang isang salita. Traidor, betrayal. Ay nako, Senator Bato, para ikaw yun eh. Okay? Ito ay matapos nga po pumutok ang balitang siya ay nawawala, hindi makontak, pero umamin na nagpatay ng cellphone para daw hindi po siya matawagan dahil siya nga daw ay nangangampanya. At kanyang minumonitor nga po yung kaganapan nung mangyari ng isang araw na arestuhin ang dating Pangulong Duterte. Ito, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Si Senador Bato de la Rosa. Nasa Davao kayo, sir? Bundok ng Surigao at Agusan. Mangangampanya ako. Ngayon, sir? Pero okay na nasa baba na ako. Kaya rin daw nagpatay ng telepono si Bato nitong mga nakarang araw ay para makafocus sila sa petisyon na inihain sa SC. Ito rin daw ang dahilan na hindi siya nakasama sa Hong Kong event ni Duterte. Sabi ng senador, awang-awa siya sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tila daw ba basta na lang sinuko ng ating gobyerno si Digong. Naawa ko sa ating Pangulong. Sobra. Alam mo, mas excited tayo or mas interesado pa yung Philippine government na mahuli si President Duterte kaysa ICC at saka sa sasabi nilang Interpol. Tinuliksa din ng senador ang paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang makipagtulungan ang ating gobyerno sa Interpol dahil may commitment tayo sa kanila. That's a very flimsy alibi. President ka ng Pilipinas, you can reject outright. Alam mo, gawin mong rason yung Napolcom, yung Interpol na meron tayong commitment. As the President, you can reject outright. Masyado silang atat-atat, then gusto siya, dahil sila talaga interesado na mahuli. Huwag na gawing excuse yung Interpol na yan. Ayan, Pero kahit... So, ayan ang paliwanag. Ano ang inyong masasabi dyan? Sa sinasabi niya ni Senador Bato, parang kung ating ipapaliwanag ito sa aking interpretation, parang hindi nakatingin si Senador Bato sa batas. Tanong ko lang, ito bang si Senator Bato naging PNP chief? Naging PNP chief po ba to? Yung totoo. Kasi bakit hindi niya alam na tayo po ay signatory ng Interpol at tayo po ay kasapi ng Interpol, tayo po ay may komunikasyon sa Interpol, tayo po ay humihingi sa Interpol ng tulong kapag mayroon pong mga wanted dito sa ating bansa na nagtatago, nagiging pugante, pumupunta sa ibang bansa, pinapahuli natin sa Interpol. Hindi ba alam ni Senator Bato yan? Di ba naging PNP chief siya? Ba't hindi niya alam yan? Nagtatanong lang po tayo.
Tapos, parang gusto ni Senator Bato ay huwag pansinin ni PBBM ang Interpol. Huwag tayong makipagtulungan sa Interpol. Pigilan ni PBBM ang Interpol. Alam niyo po eto, panoorin po ninyo itong video nila Katonying. Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka pang ipapatay. Papaplanuhan ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang tama, sabi ko, okay. Iba rin talaga pag may kausap ka ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-extend ka ng reconciliation, helping hand, iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari? Kumbaga, umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Diba? Mag-expect ka na pipigilan at susunod itong si PBBM sa kagustuhan ninyo na pigilan ang paghuli kay Digong ng ICC at ng Interpol, pero wala kayong ginawa araw-araw na ginawa ng Diyos. Lagi niyong tinatawag si PBBM ng bangag, diktador, kung ano-anong mga paninira, kaya First Lady Butod, kaya Sandro Marcos Charis, kung ano-anong mga paninira ang inyong sinasabi laban sa first couple at sa buong pamilya. So bakit kayo ipagtatanggol? Ang sisihin mo, Senator Bato, yung mga alipores nyo. Ang sisihin mo kung bakit hindi pinigilan ang pagkakahuli kay Digong ay si mismong si Digong. Dahil siya ang nagsipasimuno ng pagtawag ng bangag kay PBBM at tinawag niyang adik ang ating presidente. Diba? Sisihin niyo sarili niyo kung bakit hindi isinugal ni PBBM ang ating kooperasyon sa Interpol. Totoo yun, siguro, yung sinabi ni Katonying na yan, pwede siguro talaga. Diba? Kung wala talagang gagawin ng ating gobyerno. Kung talagang hindi makikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC o Interpol man yan, pwede siguro. Kapag pumunta rito ang Interpol, pwedeng sabihin ni PBBM, stop kayo. Wala kayong makukuha tulong sa amin. Hindi nyo pwedeng hulihin ang aming dating presidente. Pwede siguro yun eh. Diba? Isusugal ni PBBM. Wawakasan niya ang pakikipag-ugnayan natin sa Interpol. Di bali nang hindi mahuli si Tebes. Di bali nang hindi mahuli yung ibang mga wanted na nagtatago sa ibang bansa ng mga Pilipino. Sa ngalan ng mabuting pakikitungo, pakikisama, respeto, paggalang. Pero wala eh. Walang respeto, walang paggalang, walang pakikisama. Kahit naman sino yatang tao, hindi gagawin yung mga bagay na gusto nyo, pero kinakalaban nyo yung tao. Pwede nga siguro talagang isave ni PBBM si Digong. Pero maraming tao ang magpapayo sa kanya na wag niyang gagawin yun. Yung pagtulong na yun dahil binababoy siya nito simula sa kanyang mga anak, asawa, hanggang sa kanyang sarili. Binababoy siya ng mga DDEBs. Tapos nung hindi tinulungan ni PBBM, hindi pinahinto ang paghuli kay Digong ng Interpol. Ano sabi ni Salsal Panelo?
mas matindi pa daw to sa diktadorya. Mas matindi pa daw to sa martial law. Pero nakakalimutan ni Salsal Panelo na kung babuyin nila si PBBM, ganun-ganun na lang, tas aasa kayo ng tulong, kakapal naman ang mukha nyo. Ito may papakita ako sa inyo, isa pang video. Ito po ang pinaka makakapagpa-illustrate ng kung ano talaga ang ginagawa ng mga DDEBs kay PBBM. Di ba po? Yan ang pinaka malinaw na illustration kung ano ang ginagawa ng mga DDEBs kay PBBM at dito kay General Torre na rin. Binabanatan ng binabanatan araw-araw, sinisira ng sinisira araw-araw. Tapos ang gusto nyo, ine-expect nyo, tutulungan ni PBBM, si Digong, nek-nek nyo. Yung batas ng international law, kaya nagkaroon ng warrant of arrest dahil may complainant ng mga Pilipino. Kaya sumunod ang Philippine government sa Interpol dahil tayo ay signatory. Tayo member ng Interpol. Tayo ay sumusunod sa galawan ng Interpol dahil malaki ang ating pakinabang sa Interpol kapag kami mga wanted na Pilipino sa ibang bansa. Ang Interpol ang tumutulong sa ating katulad ng ginawa kay Tevez. Hindi lang ma-deport pa rito pero nahuli na, kontrolado na. At saka si Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief yan eh. Alam niya kung ano ang Interpol. Alam niya ang authority ng Interpol. At alam niya ang obligasyon ng Philippine government. Pero parang ang sinasabi niya mas agresibo pa raw at atat pa raw ang Philippine government kaysa sa ICC at Interpol para sa paghuli sa kanila. Wow! So ano inyong masasabi dyan? Okay? Akala ko naman lumabas siya, irerespeto yung mga desisyon ng gobyerno, irerespeto yung warrant of arrest at willing siyang makipag-ugnayan sa kinaukulan. Pero parang gusto niyang mangyari yon, pero taliwas ang kanya sinasabi doon sa gusto niyang mangyari. Kasi sinasabi niya, willing siya daw ay makikipag-ugnayan. Siya daw ay handang humarap sa ICC. Pero paano kahaharap sa ICC kung kinukontra mo yung ginagawa ng Philippine government under President Marcos na makipag-ugnayan at respeto ang Interpol na siyang inatasan ng ICC para ipatupad ng warrant of arrest. Okay? Yun po yung kanyang paliwanag. Yun ang hindi ko rin maintindihan. So, medyo malayo. Maaring dala ng emosyon o dala ng takot o dala ng kung ano man kung bakit gano'n ang paliwanag ni Senador Bato de la Rosa. Pero pagdating sa puntong legal, ay mukhang wala. Hindi niya nakikita yung legality or aksyon ng gobyerno. Hindi gagalaw ang gobyernong Pilipinas nang walang basihan. Hindi gagalaw ang gobyernong Pilipinas nang walang proseso. Lahat under process yan. Okay? Pilipino nagreklamo sa ICC. Okay? Inireklamo ay dating Pangulo at dating PNP chief. So nagkaroon ng investigasyon initially at nag-issue ng warrant of arrest. Ano ba sabi ng ICC prosecutor? Nakita nila ang maraming karahasan paglabag sa karapatang pantao kaya umusad yung kaso. At kailangan mag-trial. Pero bago mag-trial, kailangan munang hulihin ang akusado, ang mga suspect, para maging akusado at bigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang kanilang sarili. Yan po ang sinasabi ng si prosecutor Khan ng ICC. Nakita nila, nabasa nila, nadinig nila ang mga sinasabi ng mga biktima. Nabasa nila ang mga sinumpaang salaysay kung paano sila naging biktima. Kaya may obligasyon sila at ang ICC dahil sa kanilang nagreklamo na ito ay alamin at papanagutin, dadaan sa due process, ihihiring. Pero bago yon, huhulihin muna. Yun ang proseso na sinunod naman ng Philippine government kasi nga through Interpol na hindi pwedeng iwasan. Mukhang nagkakalituhan eh. Ano inyong masasabi niyan? Tama ba si Bato de la Rosa sa kanyang argumento? Na dapat daw ay kaagad-agad ni-reject ng Pangulong Marcos dahil Pangulo daw siya, na meron daw siyang authority na i-block o huwag sundin ang kagustuhan ng Interpol at ng ICC. Wow! Paano yung ating kasunduan?
Tayo ay signatory sa isandaan at mahigit na mga bansa para sa pagpapalakas ng Interpol. Ano ba ang ibig sabihin ng Interpol? Sila po ang manghuhuli ng mga wanted o pinaghahanap ang mga personalidad o tao, anumang lahi ito, sa kung saan sa ang panig ng mundo. Halimbawa, may Pilipino na wanted sa ating bansa. Nakita sa ibang bansa ng Interpol. Yun ang manghuhuli at i-coordinate sa atin sa Pilipinas. Philippine Authority. Kung halimbawa naman yung ating Interpol sa Pilipinas, mayroong wanted na Amerikano, wanted na Canadian national na nagtatago sa Pilipinas, huhulihin ng Interpol dito, then ito-turn over sa Canadian government o US government kung saan residente o citizenship nung dayuhan. Yun po yung purpose ng Interpol. Pero hindi yata naiintindihan. Pero hindi ko rin maintindihan kung hindi niya alam yan ni Bato de la Rosa. Dating PNP chief dating law enforcement agency. Dati siyang investigador. Alam niya ang proseso. Sana huwag nagkakalituhan. Okay? So ano po yung masasabi? Malaya po kayo. Pero ganun pa man, nandito lang daw siya. Hindi siya umaalis. Hindi lang siya nakasama doon sa biyahe sa Hong Kong. Okay? Pero ang sinasabi niya, kasama daw siya sa may warrant of arrest. Hindi ko pa nakikita. Si Ami sabi nun, kasama na daw siya sa warrant of arrest. Okay? Pero ako, sinasabi ko, nakita na ba nyo? Ako, hindi ko pa nakita. Ang nakita ko lang yung warrant of arrest against Duterte. Pero para kay Bato de la Rosa, wala pa ako nakikita. Pero kung ganyan, sinasabi niya na may warrant of arrest, edi mas maganda surrender na lang siya kaysa magpahuli. Okay? Hindi naman pwede maging dahilan. At sandali, nangangampanya ako paano yan? Yun namang kampanya, personal yan. Na ambisyon ng isang politiko, ng isang kandidato. Pero yung pagharap sa responsibilidad under the law, kailangan yan. Dahil lahat naghahanap ng katarungan. Yung pagharap sa ICC, ang pagkakataon, idepensa nila ang kanilang sarili. Kung madepensa nila at makumbinsi nila ang mga judges sa International Criminal Court na sila'y walang kinalaman, inosente sila, ay di acquittal, makakauwi at makaka-relax sila. Pero pag hindi, napatunayang sila'y guilty o may kinalaman, ay kalaboso talaga. Ganun ang mangyayari. So sabi nga nila, kung matapang ka, sagutin mo, harapin mo ang hamon ng buhay. Harapin mo ang mga batas. Ayun, please like, share ng video. Sa totoo lang po, napakadali lang pong intindihin kung ano ang ating kaugnayan sa ICC at sa Interpol. Since 2011 hanggang 2019, tayo po ay kasapi ng ICC. Umalis tayo 2018, after 1 year of effect, 2019, tayo po ay nawala na sa pagiging miyembro ng ICC. So, hindi po tayo talaga under the jurisdiction of ICC. Wala talaga. So, ngayon po, dahil nga nasampahan si Digong ng kaso simula nung 2017 na kung saan tayo po ay under pa ng ICC, yung pong kaso na yon ang nakapagpakulong kay Digong ngayon. Ngayon, nung lumabas po ang warrant of arrest dahil nga po tayo ay not under the jurisdiction of ICC, meron pong Interpol. So, ang ICC po ay humingi ng tulong sa Interpol. Kapag po ang ICC humingi ng tulong sa Interpol at tayo po'y kasapi, signatory, miyembro, wala pong magagawa ang kahit na sino pang presidente. Puwer na lang kung magmamatigas. Kung magmamatigas talaga at hindi ibibigay si Digong, walang magagawa kung hindi isuko si Digong o isuko ang kahit sino man na wanted from ICC. Kaya po, ngayon, di ba, dahil nga po, ito nga ating mga kalaban sa pag-iisip, kalaban sa issue ng mga DDFs, ang lagi lang nilang sinasabi, hindi tayo under ng jurisdiction ng ICC kasi yun din na sinasabi ng kanilang mga ulaga na mga abogado. Yung mga abogado nila, lagi nila pinagpipilitan yan. Pero never nilang sinabi na tayo ay under ng jurisdiction ng Interpol. Ultimo nga, itong si Senator Bato de la Rosa ay sinabi niya, ay wala yung mga Interpol na yan. Totoo yun, di ba? Wala talaga yan kung pipigilan yan ni PBBM. Totoo yun. Pero uulitin ko, kahit sino naman yatang tao na binabato mo ng putik, tapos ngayon
ay mag-expect ka ng tulong dun sa tao na yon na binabato mo ng putik, ay, pala ka dyan, manigas ka dyan, dun lang tayo sa tama. Kaya yung sinasabi ni Bato de la Rosa na he feel betrayed, okay lang yun. Okay lang yun. Alam niyo po kung bakit? Di bali ng si PBBM ay mag-betrayed kay Bato de la Rosa. Kesa naman si PBBM ay mag-betrayed sa taong bayan. Sa 115 million na Pilipino. Kahit ano pang kulay ng politika mo, kay pro-admin, kay pro-Duterte, kay pro-Pinklawan, kay pula, dilaw, asul, berde. Kahit ano pang kulay mo, hindi nagtraidor si PBBM sa taong bayan. Hindi nagtraidor si PBBM sa kanyang bansa. Bakit? Kasi mas pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sumunod sa tama kesa suwayin ang tama para maipakita lamang ang kanyang pakikipagkaibigan, ang kanyang pakikisama sa iisang pamilya. Diba? Kaya napakagaling ng ating Pangulo. Yung sinasabi, meron ako nabasa dyan. Trap daw yan ni Digong, yung pagkakahuli ng ICC. Kung yan ay trap, pagkasabi pa lang ni General Torre na siya'y dadali na sa dahig at inaaresto siya ng Interpol, doon pa lang sa loob ng eroplano, hindi na yan papalag. Kung yan ay isang trap, kung yan ay isang kagustuhan din ni Digong, hindi na yan makikipag-stand up ng 14 oras para mapigilan lamang ang pag-aresto sa kanya ng Interpol. Pagkatapos niyang bumaba ng Cathay Pacific, siya pa mismo ang hahanap ng eroplanong sasakyan niya papunta sa dahig. Kung totoo po na yan ay isang trap. Medyo di ko lang binlag ano rin ako dyan nabuisit din ako dun sa nag-post nun trap daw yun, as magaling daw na political, merong tawag kay Digong political, hindi naman political analyst Tinawag si Digong dun sa post na yon na isang master of strategy sa politika. Putya, kung sabi, gusto din daw ni Digong yun. Pabor daw kay Digong yun. Putya, kung pabor kay Digong yan, pagkabasa pa lang ng Miranda rights, sumakay na yan ng eroplano, nagkukumarat pa, nagtatatakbo pa. Wag nga kami lokohin nyo. Ngayon, magtataka rin tayo sa mga DDFs na to, kontra sila ng kontra sa ICC, sa Interpol, sa ginawa ni General Torre, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kontra sila ng kontra. Samantalang ito naman si Digong, di ba? Nakalimutan yata nila tong video na ito. Panoorin po muna ninyo. Human rights. You know, you want me to bring me to fine International Criminal Court? Gladly. And if they say that I'd go to jail, I'll rot in jail. Wala kayong problema. Okay nga lang kay Digong, di ba, na mabulok daw siya sa kulungan. O ano pang inaangal ng mga DDFs? Di ba, kung si Digong nga maluwalhati niyang tinatanggap, gladly daw niya, nagugustuhin na mapunta ng ICC, o dream come true na, heto na yun. Di ba, kaya huwag niyo nang kontrahin si Digong. Kala ko ba mahal niyo si Digong? Kapag mahal niyo ang isang tao, ibibigay niyo kung ano yung gusto. O yan, nakuha na ni Digong ang kanyang kagustuhan, dapat nga matuwa pa kayo. Di ba, ewan ko bakit kontra pa tong mga DDFs na to dito kay Digong, na natupad na nga yung pangarap. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Salamat sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Kung hanggang ngayon, nandiyan ka pa, ano pa hinihintay mo? Like mo na yan. Ibig sabihin na gusto mo itong video ko. Pangalawa, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin po ang notification bell para po kada may upload ako, makikita mo, ma-notify ang iyong cellphone. Si Mac Pablo, nag-upload na ng bagong video.
video, di ba? So, yun lamang po. Thank you po sa inyong pagsama sa aking vlog. Thank you kay Sir Mike Abe. Ayun nga pala, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Pakisupport nyo po ang ating tropa peeps. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, ng mga pro-admin vloggers. Ingat po kayo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye po.